Masayang araw po mga ka-PL. Aba, naging katawa-tawa lamang po ang Pilipinas ngayon at ang mismong presidente po natin mga kababayan sa ibang lahi, sa ibang bansa. Binalita na po sa BBC na tayo di umano ang kauna-unahang bansa mga kababayan na nagdeklara ng energy emergency. Ganyan po kawik. Nakakita pala ng aso, hindi pa man din hinahabol, takbo na eh. Kaya ayan tuloy. Alam na po ng karamihan ng mga karatig bansa ho natin na ito ho ang nangyayari sa ating bansa na parang natataranta na talaga ang presidente natin mga kababayan. Ito ho video. Foreigner ito mga kababayan malamang. Nako, hindi man pinagtawanan sa kanyang video mga kababayan ang ating magaling bangag magaling magbangag na presidente. Pero ito po ang naging topic sa kanyang vlog mga kababayan. Nag-viral na po eh. Posibleng tayong mga Pilipino lang ang nakakapanood itong video niya. Yung mga kalahi niya, hindi. Posible naman po mga kababayan, di po ba? Posible. Sa bansa nila, tayo na ang pinupulutan mga kababayan. Sigurado yan. Lalo na pinick up po ng BBC. International media yan eh. Ano nga asahan natin? Nung malaman ng mga karatig bansa natin ang galawan, naging desisyon at mga sinasabi ng ating presidente, mga kababayan, hindi siguradong humalakhak sa tawa yung mga yan. Ito ho yung video. Panoorin natin mga kababayan. Kakahiya. Sa panahon ni Tatay Digong, walang ganito eh. Hinahangaan pa nga tayo kasi sa napakagaling mamuno ng dating Pangulong Duterte. Ito mga kababayan. Mapapadago ka sa ulo mo eh. Ito na po, panoorin natin ang video. The President of the Philippines said we have a crisis with the oil. Then, the spokesperson 2 days after says there's no crisis with the oil. Today, in the newspaper, it says that we are officially in a crisis and we only have 45 days of fuel left. So, who's saying the truth? Why are you lying? Because someone's lying. And if there's a crisis, just say it and work on it and stop, beating around the bush. Diba? Hindi man siya humalakhak ng kasing halakhak po na ginagawa ko. Pero natawa ho siya sa mga naging galawan at mga sinasabi nitong mag-among bangag mga kababayan na hindi ho magkaparehas. Di ba? Sabi ng spokesperson daw, okay, sapat ang supply ng langis sa bansa. Tapos, 2 araw daw makalipas mga kababayan. Ang presidente nagdeklara ng energy emergency. Doon siya natawa ng bahagya mga kababayan eh. Di po ba? Yun po yung sinabi ko po sa inyo nung isang araw. Itong sinabi niya, nasabi ko na rin po yan sa inyo. Sinabi ko pa nga, wala ba kayong GC? Para doon kayo mag-usap nang hindi kayo magmukhang tanga parehas. Magkaiba ang sinasabi nyo. Yun po yun. Di ba? Akala ko ako lang nakapagsabi ng gayon mga kababayan. Maging aring foreigner na are, halos parehas po kami sinasabi. Lahat po tayo, yun po ang napansin natin. Kasi nga naman, spokes ka nga ng Malacanang eh. Kung ano dapat ang magiging announcement ng presidente, yun din yung sayo. Kaso, iba ka, antiklaring, iba rin yung amo mo. Parehas kayong bangag. Kaliwa. Ang isa nasa kanan. Paano kayo magkakatagpo ng mga sasabihin yan kung ganyan kayo? Kahit ibang lahi po. Tapos sobrang nakakahiya na ho talaga mga kababayan. Kaya nyo pa po ba, mga kababayan naming OFW? Alam nyo po ba, na kayo na lang ang bumubuhay sa ating bansa. Maraming salamat po talaga sa inyo. Saludo po kami sa inyong lahat. Kaming mga narito sa Pilipinas. Kayo na lamang po ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang tanong, itutuloy ko po yung naitanong ko kanina. Kaya nyo pa po bang tiisin, mga kababayan naming OFW, ang magkuskus dyan ng inidoro, mag-alaga ng anak na hindi mo naman kadugo. Minsan nagpapagalitan ka pa ng amo mo, natatadyakan ka pa. Kaya nyo pa po ba manatili dyan para buhayin kaming mga narito sa Pilipinas? Maraming salamat po, pasensya na. Ganun talaga eh. Hindi naman natin hinangad ito na mangyari sa atin. Kusang ibinigay po sa atin ng Ama, mga kababayan, para matutuho tayo. Para sa mga susunod pa po na halalan, wag na po tayo boboto ng ganyang klaseng apelyido. Di ba, mga kababayan? Ganyan na po ang tingin sa atin ngayon ng ibang lahi. Kung noon, medyo gumanda-ganda eh. Panahon ni Tatay Digong, talagang grabe yun. Lalo na nung dito ginanap yung palaro na, anong palaro ba yun? SEA Games ba yun? Ay, grabe, talagang bongga talaga, walang kurako. Talagang ang presentasyon, bongga, mapapabaw talaga.
At ang daming pumuntang mga leader dito noon ng iba't ibang bansa. Mga kababayan, talagang may tataas po natin yung ating noo noong panahong Duterte pa lang. Ngayon, hiyang-hiya ho tayo sa mga ibang lahi, pinagtatawanan ho tayo. O ngayon, dahil nga sa napagtawanan na po tayo ng mga ibang lahi, mga kababayan, o eto, basahin ko po sa inyo mga kababayan, itong hindi ko alam kung gaano po ito katotoo ha. Ako'y magbabasa lamang po mga kababayan, ano? Sana totoo po ito. Sana hindi ho ito yung tinatawag na pampalubag loob para wag na tayo matako, para wag mapilitang magalit ang taong bayan, maghimagsik, magalit laban sa Administrasyong Marcos. Di po ba? Mali lang natin, parang ganun lang. Ano lang naman natin yan? Mga tinatawag dito haka-haka-ika nga. Di po ba? O ito, basahin ko po ang sinabi ng Palasyo Malacanang mga kababayan sa katauhan po ng atakdog. Ay, hindi pala. Yusek, yan. O ito, sabi niya mga kababayan, no? Russian crude oil nasa bansa na. Kung nasabi ho nila, yung mga nakaraang araw, mga kababayan, na sapat po ang supply ng crudo sa ating bansa, kaya wala dapat ipangamba. Eh ngayon, nadagdagan po ang bilang nito. O ito ang sabi, dumating na sa Pilipinas ang aabot sa 700,000 bariles ng high quality crude mula sa ESPO pipeline ng Russia, mga kababayan. May crudo na, 700,000 bariles, mga kababayan. Hindi birong dami yan. Napakarami ho yan, mga kababayan. O kasunod ito ng disclosures na naghahanap ang pamahalaan at mga pribadong kumpanya ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis. Dumating ang naturang kargo isang araw bago ideklara ni President Bongbong Marcos ang State of Nation Energy Emergency sa bansa sa gitna ng epekto na patuloy na umiiral na tensyon sa Middle East, mga kababayan. Isang araw daw po, mga kababayan, bago idineklara ni Junior ang energy emergency. Hindi niya alam na may dumating na ganyan karami na bariles. 700,000 bariles dumating ngayon. Ito, isang araw bago pa ideklara ni Junior, mga kababayan, ang State of Nation Energy Emergency. So, kahapon, halimbawa kahapon dumating, ngayon po, sinabi ni Marcos na, meron tayong energy emergency, mga kababayan ha. Hindi niya nalaman yun? Eh di sana, hindi nagkaroon ng kaunting pangamba yung ating mga kababayan. Dahil doon, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, meron pong lugar na nag-hoard na po ng gasolina, ng bigas, ng mga pagkain. Natatakot po sila na baka mamaya tuluyan pong mawala ang biyahe, wala nang makapag-deliver ng mga pagkain, mga dilata, o kung mga anong groceries yan, bigas, ganyan, halimbawa. Dinadamihan na po nila ang bili. Parang, dahil doon sa sinabi niya, ni Junior, mga kababayan, na energy emergency, natakot tuloy yung mga tao pero meron na pong dumating. Ngayon, kayo na po mismo ang may sabi ha. Kayo na po mismo ang may sabi nito. Sa ibang balita ho kasi, ang nakalagay, mga kababayan, sinabi daw po ng Palasyo Malacanang. Sino bang tagapagsalita ng Palasyo Malacanang? Si Auntie Claire. Na meron ng crudo dumating mula Russia. Nagtaas kayo ng presyo nung hindi pa nagdeklara si Marcos ng energy emergency. Diyos ko, ang bilis nyo magtaas ng presyo ng crudo, langis, gasolina. Pero mga old stock pa naman ninyo yan. Pinauubos lang ninyo. Para ito papasok na bago, hindi yun ang sunod na gagamitin. Mababa ang bilhin ninyo dyan sa mga crudo na yan, ibinenta ho ninyo na napakataas. Nahirapan kami ngayon, kami mga nangangailangan yan. Ngayon, dahil may dumating na 700,000 bariles, baka pwedeng ibaba nyo na ulit ang crudo, ang presyo ng gasolina, ang presyo ng langis. Baka pwedeng ibaba nyo na ulit. Ibalik nyo na sa dati. Wala na tayong dapat ikatakot. Kung nasabi nyo nga nung nakaraan na mayroong krisis sa langis, na sinasabi nyo normal lang naman, wala naman. Eto, may nadagdag. Ibalik nyo na ang presyo ng langis. Hindi po namin kayo tatantanan. Araw-arawin namin kayo. Sisingilin namin kayo na ibalik pababa ang presyo ng gasolina, ng crudo. Dahil may dumating na. Kayo may sabi, nagyabang kayo Pero kung pagyayabang lang ito, babawiin ninyo. Huwag kayong magmayabang ng walang katotohanan. Kung totoo ito, karapatan siguro namin na hilingin na ibalik na sa tamang presyo, sa dating presyo. Para hindi na maapektuhan ang mga tsuper na kita nyo naman, meron na isang matanda na umiyak. Dahil walang ayudang natanggap. Hindi makapamasada, makapamasahero, kasi wala siyang pangkrudo. Kahit krudo na nga lang daw okay na sa kanya
Sino na nga pala nakakakilala nun? Matandang yon. Baka may nakakilala ho. Oh, bibigyan ko rin po ng tulong kahit pinatawag na po siya kanina. Nakaharap din na po kanina si Secretary ng DSWD. Bibigyan na siguro yun ng ayuda mga kababayan. Di ba? Kinakailangan pang umiyak ng tao mga kababayan para makatanggap lang ng ayuda. Grabe ang Pilipinas. Pinapahirapan ng mga Pilipino. Mga kababayan, ito, panoorin po natin. Video po ni Vice President Sara Duterte. Ngayon lang po ito lumabas. Ang ganda ho ng mga sinabi niya eh. Wala akong nakikita na ginagawa ito ni Marcos. Wala. Yung sa sariling pondo ng kanyang tanggapan, halimbawa pondo ni VP Inday Sara sa kanyang tanggapan at pondo naman ni Marcos sa kanyang tanggapan. Yung kay VP Sara, iba, ginagamit niya talaga mga kababayan para sa ating lahat. Hindi pa presidente yan. Busy pa lang yan. Pero si Marcos wala tayong naririnig na ginawa niya rin itong ginawa ni Inday. O ito, panoorin po natin ang video. Ito po ang mga sinabi ni VP Inday Sara. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. O may napansin kayo mga kababayan? Ay napakaraming dapat mapansin po. O kung hindi nyo napansin, ako na magkikwento. Una, sabi ni VP Inday Sara, ang pinakamainam na solusyon sa krisis mga kababayan ay ang kahandaan na hindi po ginawa ni Marcos. Hindi niya pinaghandaan itong darating na krisis na ito. Krisis sa langis na lahat magiging apektado. Matagal na ko nilang alam yan. Marami na palang nakakaalam nito. Hindi lang si VP Inday Sara, hindi lang yung dating taga Central Bank na video pinanood ninyo nasa baba, hindi lang si Robin Padilla. Marami na akong nakakaalam nito. Imposibleng presidente hindi niya alam ito, pero hindi niya po pinaghandaan. Yan. Isa pa, merong dalawang major event di umano mga kababayan, ng malalaking event ito. Pero pinapostpone ni VP Inday Sara kasi nangangailangan ito ng pondo eh. Oh. Para ito sa mga LGBTQ ba yun? Tama ba yun? May pondo. Imbis na ipagpatuloy yun, pinatigil muna. Yung pondo nun, gagamitin muna para ipamigay, ipangtulong sa mga kababayan natin, mga kababayan. May ganun ba si Junior? Ha? Mga kababayan, pondo mula sa kanyang tanggapan, kinuha niya, ipinamahagi niya sa mga kababayan natin. Wala. Wala ko tayo narinig na ganyan eh. Ha? Mga kababayan, wala eh no? Pondo na lang yan. Ano ba? Huwag niyo pakialam, pondo ko ito, akin ito. share ko ito. Ay, ano kaasahan natin mga kababayan sa presidente natin na mag-aala Inday Sara Duterte? Naku, hindi niya ko kayang gawin yan. Hindi niya po kayang gawin yan mga kababayan. Sa kanya lang yan, kapirasong tulong, ayuda. Oh.
Isang araw lang, ubos na. Ayun, sa mga chopper, 5,000. No, ngayon, anong sigaw po ng mga transport group, mga kababayan? 10,000 kada buwan ang hinihingi nilang subsidiya mula sa gobyerno para sa kanilang mga krudo. Hindi katulad itong nangyari na 5,000 one time. One time lang pala yun, mga kababayan. Sabi ko na nga ba sa inyo eh. Hindi pa magtatagal yan eh. One time lang talaga yan. Ang hinihingi ngayon ng mga transport group, 10,000 monthly. Yan ang sinasabi ko, Junior, napasubo ka na, ano? Tama na naman ako, mga kababayan. Tumpak na naman ako. Sabi ko, dahil sinimulan ninyo, yan sa Birada, sinabi ko sa Birada eh. Dahil sinimulan ninyo na magbigay kayo ng ayuda sa mga chopper para sa kanilang mga langis. Hindi masama yun. Okay yan. Approve ako dyan, natuwa ako doon, mga kababayan. Pero dapat, kada buwan ninyo ito gagawin. Hindi yung one time lang. O baka naman isang beses lang. Sabi ko pa nga noon eh, napatanong pa nga ako eh. O baka naman isang beses lang to, tapos susunod na buwan, wala na. Kakasya ba yung 5,000 sa isang taon? Halimbawa, isang taon tayong dadanas ng krisis. Kakasya ba yan? Naku po! Baka sa kalingkingan lang ako yun eh. Hindi yung nakakatulong, mga kababayan eh. Di po ba? Nangihingi na po yung mga transport group ng 10,000 buwan-buwan. Paano na ngayon yan? Saan na hanapin ng gobyerno natin yan, mga kababayan? Ang hirap niyan. Parang ang hirap po, mga kababayan, ng kalagayan ni Junior na naiisip mo ba, yung alam mo yung nanghina niya, dumiskarte, weak siya, wala siyang, basta hindi siya sanay, hindi siya marunong magpresidente, tapos ganyan kalaki ang problema ngayon na bumungad sa kanya. Ang hirap niyan. Kung ako yan, magre-resign na ako. Surrender ko na, paala ka dyan, kayo na problema dyan. Eto, nagkasakit-sakit na nga ako sa pagiging presidente na yawa na ito. Pain nyo na yan, iwanan ko yan. Resign! Arias Inday, sasalo niyan, mga kababayan. O di po ba? Malay natin. Baka mag-resign. Baka lang naman po. No? Pag nangyari, edi mabuti. O di po ba? O eto, video, mga kababayan. Kasasabi lang natin kanina na may dumating na bagong mga krudo galing Russia. Bagay, krudo lang naman po yun. Wala po yung mga katulad ng LPG, mga kababayan. O eto, may video. Isang negosyante ho na naglahad ng kanyang mga nalalaman tungkol po sa kanyang negosyo na wala na. Kapiraso na lang ho talaga ang supply ng LPG, mga kababayan. Katunayan, ito, malaking reseller ito, sa palagay ko eh. Pero, wala na ho siyang maibenta, ubos na. Kaya ako, kanina, napasigurado ho ako. Nagpabili po ako ng dalawa para, para hindi to tayo basta-basta maubusan sabay, tawag nito, counterpart ng uling. O yan, uling ang counterpart, mga kababayan, sa mga matitigas na mga pakuluin yan ng mga karne, di ba? Para makatipid, di po ba? O ito, panoorin natin ang video. Ito po hindi pananakot, mga kababayan, ha? Nagsasabi lamang po siya ng katotohanan. Hindi po na tayo tinatakot. Okay? Okay, ito na ho. Yan, masamang araw, hindi magandang araw. Ito na po ang nangyayari ngayon sa atin. Wala na tayong stocks, no? So pinapalam ko po sa lahat ng mga retailers, sa lahat ng mga karinderyas, malalaking restaurant, mga magpaparis, bakeries, laundry. Ayan o, ang nangyayari sa atin. Wala na tayong supply. So meron na po ako ditong natitirang mga mga mangilan-ngilan na lang to para talaga to sa mga commercial kong customers. So sa mga retailers ko, tapunan nyo, wala na. Yan yung pinagmamalaki ng Malacanang na hindi tayo kapos sa supply. Ito, hindi na to, wala na. Kasi wala na akong stocks yung mga independent budgeters na kung saan yung po yung mga suppliers natin. Meron po ako dito mga stocks pa, yung po yung mga branded dahil ng kasal suling. Pero dito po sa mga independent po, wala na. Wala na tayong supply. Wala na. Yung inaasahan po natin na sinasabi ng Malacanang na hindi tayo shortage. Hindi yung totoo yun. Ito pong patunay. Wala na. 2 araw na. Kahapon, ang order ko, 2 truck, walang dumating. So, ngayon, wala rin o. So, ano ang gagawin natin dito? Yan po, yung 2 truck, last na lang yun. Nasa labas, nag-aagilan ng stock. So, hindi natin sigurado kung yun ay makakahanap ng stock. So, nandito po yung 2 truck ko. Kaya, paumanin sa lahat ng mga retailers, sa lahat ng Taguig, Pateros, Makati, hanggang Pasig, sa lahat ng mga retailers ko. Wala na akong supply. Yan, napatunayan ko lang sa inyo ito. Yan, lahat yung 80 cylinders na ulit. Wala na akong mga laman yan. So, nakaatay ako ngayon. Parang, tumatawag rin ako sa mga kaibigan ko mga suppliers na baka tayo mabigyan. Isa lang din ang masagot nilang lahat. Wala na talagang gas. Hindi natin tiyak kung kailan magkakameron ulit. So yan, wala tayo magagawa. So sana, patunayan ng mga opisyal ng gobyerno na sinasabi nila na hindi tayo short na supply ng petrolyo kaya nito pagpili. So yun lang ho. Naghingi po ako ng pamanis sa lahat ng mga retailers ko. Buong Taguig, Pasig, Pateros, Makati. Pasensya na, wala na ho talaga. Hanggang dito naman. Bungad na bungad pa lang, mga kababayan eh. Kung sa atin, masayang araw, mga kapiel, sa kanya iba. O masamang araw, mga kababayan. Dahil wala na silang mabilhan na mga gasol, mga kababayan, LPG. Wala na, 2 araw na daw po silang naghahagilap ng LPG na ipambebenta ho nila sa kanilang mga parokyano. Wala ho. Damay pa po itong lugar kung saan po ako ngayon nakatira. Sa bagay, hindi naman po kami nagluluto. Bili-bili man lang ako dyan sa kanto. Isaw ng manok, okay na. Busog na tayo niyan. Tapos, tama pa.
ang supply natin, sasabihin ng palasyo. Meron pa daw 25 days ba yun sa LPG? Ngayon lang wala na. Naloko na mga kababayan. Alam, maganda ho tayo. Yan po yung isa sa mga sinasabi ni VP Inday Sara. Dapat po nating paghandaan. Ngayon maghanda na ho tayo. Lalo na po yung sinabi niya na tawag ito, paparating na po ang El Nino. Maraming maganda matay na ng mga pananim. Kung hindi naman, bagyo. Yan. Sira naman ang mga pananim. Paghandaan. Parinig niya po yun, mga kababayan, kanino? Kay Junior. Parinig ni VP Inday Sara yun. Oo. Sapul tayo doon kasi magandang abiso niya yun. Pero parinig niya yun kay Junior. Maganda ka na. May paparating na naman na problema. Hindi ka pa natatapos sa problema kinakaharap mo ngayon. Ano, kaya pa ba? Pag hindi na, pass your papers na lang. Ayaw na. Uwi na doon sa Lawag. Lawag. Sa Ilocos Norte. Uwi na. Pag mo nang tiisin. Ano, Nyor, kaya pa ba? Pag hindi na, wag kang mahihiya. Magpapasalamat pa nga kami sa'yo. Pag ginawa mo. Magpapasalamat kami, sa wakas. Nagkusa. Di ba, mga kabayan? Nagkusa rin. Yan, ganyan. Sana lang naman po. Sana lang. Sana lang. Kung hindi niyo na ako kaya, edi, ganun lang po ang gawin niyo. Sasaluduhan po namin kayo. At least umaamin po kayo ng katotohanan. Na mahirap pala maging isang pangulo. Magpulburon na lang ako. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.